Alam mo ba mindset na karamihan sa mga successful na tao sa career at negosyo ay nagpapakita ng mga positibong mindset na ito ang tumutulong sa kanila na malampasan ang mga hamon sa buhay, marunong magdesisyon, at magaling mag-manage ng kanilang mga negosyo. Lahat sila ay may magkakatulad ng katangian at ito ang pagkakaroon ng wealthy at entrepreneurial mindset. Alam ba ninyo na ang pagkakaroon ng entrepreneurial mindset ay higit pa sa pagsisimula ng mga negosyo o pag-imbento ng mga produkto ng tagumpay? Ito ay tungkol sa pagtuklas ng mga opportunities kung saan nakikita ng iba ang mga hadlang, tinatanggap ang mga hamon, at hindi natatakot na mabigo. Ang pagkakaroon ng entrepreneurial mindset ay maaaring makinabang ang sinuman kung nagpapatakbo ka man ng iyong sariling pakikipagsapalaran, nangunguna sa isang proyekto sa trabaho, o simpleng pag-navigate sa mga komplikadong pang-araw-araw na buhay. At ito rin ay isang makapangyarihang tool na maaaring magmaneho ng pagbabago, magpatibay ng katatagan, at sa huli ay humantong sa tagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa video na ito, aalamin natin kung ano nga ba ang entrepreneurial mindset at bakit ito kritikal para sa tagumpay, at higit sa lahat, kung paano mo ito ma-apply sa iyong sarili. Kaya tapusin mong panoorin ang videong ito upang magkaroon ka ng mas malinaw na pag-unawa sa makapangyarihang mindset na ito at magkakaroon ka ng mga naaaksyong tip upang matulungan kang simulan ang iyong paglalakbay patungo sa entrepreneurial mindset. Ayon pa sa kasabihan ni Richard Branson, "You don't learn to walk by following rules. You learn by doing and falling over." Karamihan sa mga kababayan nating Pilipino na napakadali lang sumuko sa hamon ng buhay, pero iba ang nakikita ng mga taong may entrepreneurial mindset sa mundo. Hindi sila natatakot sa mga hadlang, challenges at problema. Sa halip, nakikita nila ang mga ito bilang mga pagkakataon upang lumikha ng bago, pagbutihin ang mga kasalukuyang system, o maghanap ng mga epektibong solusyon. Hindi sila pinipigilan ng mga kabiguan. Sa halip, tinitingnan nila ang mga ito bilang mga karanasan sa pag-aaral na maaaring magbigay daan para sa tagumpay sa hinaharap. Ang mga individual na may entrepreneurial mindset ay nagtitiwala sa kanilang mga kakayahan at kanilang kapangyarihan na maimpluwensyahan ang mga resulta. Sila ay magaling magdesisyon, handang tumanggap ng responsibilidad at laging bukas sa pagpapahusay ng kanilang mga kasanayan. Natututo sila sa kanilang mga pagkakamali at patuloy na ginagawa ang kanilang mga ideya at plano. Higit pa rito, ang kanilang pagkamausisa at pagkamalikhain ay ginagawa silang panghabambuhay na nag-aaral. Ang kanilang positibong saloobin sa kaisipan, epektibong komunikasyon, intrinsic na pagganyak, at katatagan, kasama ang kanilang kakayahang matuto mula sa mga kabiguan, ay nagpapakilala sa kanila sa iba. Ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang katangian na tinataglay ng my entrepreneurial mindset. Una ay ang pagkakaroon ng positive mental attitude. Ang isang positibong saloobin at pananaw ay kinakailangan para sa mga matagumpay na negosyante. Ang mindset ng heads ng kumpanya ay nagtatakda ng direksyon para sa natitirang bahagi ng kumpanya at nakakaimpluwensya sa kultura ng korporasyon. Ang mga negatibong pag-iisip ay nagpapahina sa pasulong na paggalaw at pag-unlad ng kumpanya. Hindi pa banggitin ang kakayahan ng pamamahala na pamunuan ang mga kawani at mag-udyok sa mga empleyado. Bahagi ng kung ano ang nagbibigay sa mga negosyante ng lakas ng loob na harapin ang mga pagbagsak ng negosyo ay ang pagiging positibo. Ayon pa kay Henry Ford, ang founder ng Ford Motor Company. When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. Kaya ang paglinang ng isang positibong saloobin ay hindi tungkol sa pagdidikit ng iyong ulo sa buhangin at pagwawalang bahala sa mga bagay na maaring magkamali, ngunit tungkol sa pag-aaral kung paano i-reframe ng isip ang iyong tugon at solusyon. Walang kwenta ang magpakalunod sa pagkakamali. Ang isang paraan upang baguhin ang iyong pananaw ay ang tumingin sa isang negatibong punto ng problema at magtanong ng paano ko ito aktibong itatama. Sa pamamagitan ng paggalugad sa iyong reaksyon at pagtugon sa isang nakikitang problema, matututo ka sa lalong madaling panahon na linangin ang isang positibong diskarte sa pagbabago. Ang mga positibong tao ay tumitingin sa mga hamon bilang isang paraan upang mapabuti at matuto, kaya dapat mong subukang tumuon sa kasanayang ito.
Ngunit bakit nga ba mahalaga ang pagiging positibo para sa pangkalahatang kapaligiran sa trabaho? Kapag ikaw ang boss, ang isang positibong saloobin ay nakakaimpluwensya sa iba sa parehong positibong paraan. Ipinakikita ng pananaliksik na ang mga masasayang empleyado ay mas mahusay na pangkalahatang manggagawa. Ang psikolohikal na pananaliksik ay gumawa ng ugnayan sa pagitan ng mas mataas na produktibidad at positibong mga kapaligiran sa trabaho. Bukod dito, ang mga positibong kapaligiran sa trabaho ay nalink sa mas mataas na kita ng negosyo, mas kaunting araw ng pagkakasakit, at mas mataas na mga rate ng pagpapanatili ng kawani. Pangalawa ay ang self-drive. Dapat maging self-driven ang isang tao, lalo na ng mga negosyante, dahil sila ang tanging responsable para sa tagumpay ng kanilang negosyo. Kailangan nilang hikayatin ang kanilang mga sarili at itulak ang mga hadlang ng walang sino mang nagsasabi sa kanila kung ano ang gagawin. Ang self-drive ay maaari ding magmukhang pananatiling nakatutok sa kanilang layunin dahil ang pagnenegosyo ay maaaring mangailangan ng mahabang oras, pagsusumikap at dedikasyon. Ang pagiging self-driven ay nagbibigay daan sa mga negosyante na gumawa ng inisyatiba at gumawa ng mga desisyon na magpapasulong sa kanilang negosyo kahit na hindi sigurado. Pangatlo ay ang flexibility o kakayahang umangkop. Ang mga negosyante ay open-minded sa kung paano nila ginagawa ang kanilang trabaho. Handa silang mag-pivot kapag kinakailangan, makipagtulungan sa magkakaibang grupo ng mga tao, makinig sa mga critics, at mag-pivot kapag hindi gumagana ang mga bagay. Sa pamamagitan ng pagiging flexible, ang mga negosyante ay maaaring umangkop sa pagbabago at samantalahin ang mga pagkakataon habang lumilitaw ang mga ito, sa halip na hayaan silang dumaan. Pang-apat ay ang creativity o pagkamalikhain. Upang mag-isip tulad ng isang negosyante ay nangangahulugang kailangan mong maging malikhain. Gusto ng maraming tao ang tunog ng pagpapatakbo ng kanilang sariling negosyo, ngunit nangangailangan ng higit na pagkamalikhain upang bumuo ng mga ideya at diskarte upang makakuha at mapanatili ang isang customer base. Kahit na hindi ka naghahatid ng isang malikhaing industriya, ang iyong mga pagpipilian mula sa iyong supply chain hanggang sa iyong marketing ay maaaring makuha ang atensyon ng iyong target na madla kung ito ay naiiba sa iba pang bahagi ng mapagkumpetensyang industriya. Panglima ay ang authenticity. Ang pagiging authentic ay bumubuo ng tiwala at lumilikha ng isang malakas na koneksyon sa pagitan ng mga negosyante at kanilang mga customer. Kapag ang mga negosyante ay tapat sa kanilang sarili, sa kanilang mga values at sa kanilang brand, mas malamang na magtiwala sa kanila ang kanilang mga customer at madama na nakatuon sila sa kanilang negosyo. Ang pagiging authentic ay nagpapahintulot din sa mga negosyante na maiba ang kanilang sarili sa isang masikip na merkado sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang natatanging pagkakakilanlan na naaayon sa kanilang pananaw at mga values. Pang-anim ay ang tenacity o katatagan. Kapag nagsimula ka ng isang negosyo, umaasa kang magiging matagumpay ang iyong negosyo. Totoo na ang tagumpay ay kahanga-hanga, ngunit ang kabiguan ay kung saan nangyayari ang paglago at pagbabago. Ang susi sa pag-aaral mula sa kabiguan ay ang aktwal na matutunan at yakapin ang iyong mga pagkakamali upang mapabuti ka, hindi masira ka. Huwag matakot na mabigo dahil kapag nagawa mo ito, ikaw ay nasa mabuting kumpanya. Ang pinakamayayamang may-ari ng negosyo, mga kilala nating sports star at mga kilalang artista ay nabigo sa isang pagkakataon o iba pa sa kanilang landas sa kayamanan at katanyagan. Ang lahat ay tao, sa makatuwid, hindi perpekto. Huwag asahan ang iyong sarili na maging perpekto sa pagtugis ng iyong pangarap sa negosyo. Huwag kang sumuko, patuloy ka lang lumaban hanggang sa ikaw ay magiging successful. Laging tandaan ka mindset na ang pagbuo ng isang entrepreneurial mindset ay nangangailangan ng oras at pagsasanay. Ang pagpapatupad ng kahit ilan sa mga estratehiyang ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong paglalakbay sa entrepreneurial. Kaya ano pa ang hinihintay mo ka mindset? Simulan muna. At kung nakita mong nakakatulong ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up. Ibahagi ito sa mga kapwa negosyante na maaaring mangailangan ng ilang pampatibay loob. At huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba
tungkol sa kung anong mindset shift ang gagawin mo at kung ano pa ang kailangan mong i-improve. Salamat sa panunood at narito ang iyong tagumpay.